na kasiyahan, katatagan, kasiyahan pa rin ang pamilya, yung maging matapat ang mag-asawa sa isa't isa, no matter what. Couples should go back to old-fashioned faithfulness to each other. Sa dinami-rami na eksperimento ng lipunan, maski yung sex revolutions noong 50s and 60s, and hanggang sa 70s, at yung loose morals na umuuso sa napakaraming lipunan, hindi naman nag-produce yun ng happiness eh. Hindi naman sinabi ng mga tao na because I'm unfaithful to my husband or to my wife, because I'm an adulterer, because I am playing with everybody else, I became happier. Wala namang ganon. This unfaithfulness business to the couple, of the couple, is a failure. It's a grand social failure. Not to mention that it's a grand moral failure. Ang tunay na kasiyahan, katatagan, kasiyahan pa rin ang pamilya, yung maging matapat ang mag-asawa sa isa't isa, no matter what. Siyempre, as is where is, na yung napangasawa mo, yun na talaga ang dibdibin mong partner sa buhay. Tanggapin mo na ang lahat ng kulang, i-enjoyin mo ang lahat ng maganda at magagaling na bahagi nun, at tanggapin mo yung kulang. Kasi yung mga kulang sa asawa mo, pag hinanap mo sa iba, may makikita kang nasa iba yung kulang na yon. Pero yung makikita mong iba na yon, may ibang kulang na naman yon. At di ka titigil ang kakahanap, tulad ng woman at the well sa Samaria. Sabi ni Jesus, bring your husband here. Sabi niya, I have no husband. At sabi ni Jesus, tama ka. Because the man in your house right now is not your husband, and the 6 others who were before him were not your husband. So ang babaeng ito hindi tumigil ang kakahanap ng mapapartner sa buhay, hanggang tumanda na lang siguro siya, maghahanap siya kung hindi siya natagpuan ni Jesus at kung hindi siya nakinig kay Jesus. Yung mga experiment na yan, yung mga paghahanap ng mga iba, mga kulang at kulang din yan kahit sa ka mapunta.